Kamusta po kayo mga kapatid sa pananampalataya? Ang pag-ibig at pagmamahal at pagpapala ng ating Amang Diyos, ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo ay sumaatin pong lahat. Saan man kayo naroroon ngayon, sa mga bahagi ng bansa o ng mundo, ang biyaya at pagpapala po ng ating Amang Diyos, ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo ay sumaatin pong lahat. Mga kapatid, kung inyo pong natatandaan, ang ating pong naging aral ng mga nakaraang video ay tungkol po sa Mateo, pahina 2. Diba? Kung saan pinag-aralan natin dito o natutunan natin dito kung paano isinilang ang Panginoong Hesukristo, kung paano siya sinamba ng tatlong matatalinong tao, kung paano nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose, at kung paano siya iniligtas papunta sa Galilea, papunta sa Nazaret. Kung paano iniligtas ng Panginoon, ng ating Amang nasa langit, ang kanyang bugtong na anak dahil nga gustong patayin ito ni Herodes, mga kapatid. At nagpakitang muli ang anghel ng Panginoon kay Jose dahil sinabihan ito o nagbigay ng mensahe na ibalik na niya ng Israel ang ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil nga nalaman ni Jose na ang namumuno o naghahari sa Israel noon ay ang anak ni Herodes, ay hindi siya nagtuloy at nagpunta nga siya sa Nazaret. At kaya tinawag na Nazareno ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon po ay ang ating pag-aaralan ay sa Mateo. Sa Mateo, versikulo 1 hanggang 17. Ang ating pong pag-aaralan o ang pinamagatan ng ating pag-aaral na pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Dahil sa versikulong ito po, dito nangaral o nagbautismo si Juan. So basahin po natin ang versikulo 1. Nang panahong iyon, sabi rito, dumating si Juan na tagapagbautismo at nangaral sa ilang ng Judea. Versikulo 2, ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Dito pa lang mga kapatid ay sinasabi na ni Juan sa pasimula ang paghahari ng Diyos. Verse 3, siya ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito. Isang tinig, sabi ni Propeta Isaias, ang sumisigaw sa ilang. So sino sumisigaw mula kanina sa versikulo 2? Ito po ay sino? Si Juan. Ang sabi rito, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang landas. Sino tinutukoy ni Juan? Ito ang Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng ating Ama na nasa langit. Sabi rito sa verse 4, ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at may sinturong balat sa kanyang baywang. Ang pagkain niya ay balang at pulot-pukyutan. Verse 5, pumunta sa kanya ang mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa lahat ng dako sa paligid ng Ilog Jordan. Ang dami niya mga kapatid, ang daming tao na nagpunta kay Juan. Bakit sila nagpunta? Ating pong ipagpatuloy ang ating pagbabasa sa Biblia upang sabay-sabay nating matuklasan sino nga ba si Juan at ano ang kanyang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ano ang misyon ni Juan? Bakit siya na ipinakilala sa Biblia? Verse 6, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. So, itong mga taong ito, naggaling sa Jerusalem, sa Judea, sa paligid ng Jordan, ay nagpunta kay Juan at ipinahayag nila yung kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan ni Juan. Nang makita niyang maraming Pariseo at Saduceo, verse 7 po, ang lumapit para magpabautismo, sinabi niya, mga lahi ng ulupong, sino ang nagbabala sa inyo para tumakas sa paparating na parusa ng Diyos? So sinabihan niya mga kapatid, nang walang takot itong mga Pariseo at Saduceo. Ang sinabi niya rito ay talagang
napakatindi ng kanyang sinabi, mga lahi ng ulupong. Ibig sabihin, mga ahas, mga taksil, mga makasalanan, di ba? Ito yung gusto niyang sabihin sa mga taong ito. Tapos sabi niya rito, tinanong niya, sino ang nagbabala sa inyo para tumakas? Sabi niya rito, sa parating na parusa ng Diyos. So yung mga makasalanan ay parurusahan ng Diyos. Sino yung nagbabala sa mga taong ito? Sabi niya, sino ang nagbabala sa inyo? Sabi ni Juan. Pagpatuloy po natin mga kapatid. Ipakita ninyo sa gawa na tunay kayong nagsisisi. So, sinabi niya sa mga taong ito na ipakita nyo sa akin ngayon. O ipakita nyo sa Diyos na tunay na kayong nagsisisi sa mga kasalanan na inyong ginawa. Di ba? Ito'y sinasabi ng ating ni Juan na nagbabautismo. Hinahamon niya yung mga tao. Ngayon, ang salitang ito mga kapatid ay iugnay natin sa ating buhay. Tayo ba pag nagpupunta tayo sa church o tayo ay nagsisimba, nakikinig ng mga preaching, na ipapakita ba natin na tayo talagang nagsisisi na sa ating mga kasalanan, sa mga kasinungalingan na ating ginawa? Totoo ba ang ating puso na tayo ay pumasok sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? O hanggang doon lang sa loob o gusto lang nating magpakita na tayo ay nagsisimba, tayo ay nagpupunta sa church para lang makita ng mga tao na tayo ay nagpupunta sa church at isipin nila na, ay, ang taong yan, mabuti yan. Kasi nagpupunta yan sa simbahan, nagpupunta yan every Sunday service, nakikinig ng preaching. Pero pagkatapos ng preaching, ano nang ginagawa? Pagkatapos na makinig ng salita ng Diyos, di ba? Sabi niya, balikan po natin, mga lahi ng ulupong. Ano ba yung mga, kung iisa-isahin natin, ano ibig sabihin nito? Ahas, sinungaling, taksil, di ba? May pride, makasalanan, halo-halo ng kasamaan, mga kapatid. Ulupong, ibig sabihin, ahas. Di ba? Sabi ni Juan dito sa mga taong ito, sa ating kaya, kung hindi totoo ang ating puso, hindi totoo ang ating pananampalataya sa Diyos, malamang kasama tayo doon sa tinawag ni Juan ng mga ulupong dahil tayo ay mga sinungaling. Nagpapakita lang tayo ng mga bagay sa mata ng tao na tayo ay nagpupunta sa church. Pero hindi natin nakikita o hindi natin alam ng marami, pero iba hindi nalalaman siguro na nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa. Ano man ang gawin mo sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos, kahit na gaano kaliit na yan, na bagay na yung ginawa sa iyong buhay, nakikita ng Diyos yan dahil siya ang may likha sa iyo. Diba? Napakalaki ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon, ang mundo na ating ginagalawan, baka nga isang daliri lang yan o kukulang ng Panginoon yan. Kaya nakikita niya lahat ng galaw ng ating buhay, nalalaman niya ang takbo ng ating pag-iisip, ng ating puso, kung totoo ba tayo nananampalataya o nananalig sa Diyos. Diba? Kita niyo mga kapatid, ilang bersiko pa lang ang binabasa natin, kung iuugnay natin sa buhay natin ang mga nakasulat dito, ay maiintindihan at maunawaan natin. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba yung kautusan ng Diyos? Sino ba yung mga taong ginamit ng Panginoon para siya ay makilala natin at makilala ang kanyang bugtong na anak? Diba? Ngayon mga kapatid, nandito pa lang tayo sa chapter 3 ng Mateo. Pero ang dami na po nating nalalaman tungkol sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Kung paano siya nagsimula at kung paano siya dumating sa mundong ito. Kung paano siya isinilang. Isang birhen, diba, ang nagsilang sa kanya na nakatakda na ikasal at wala pa nangyayari sa kanila pero nabuntis dahil sa Espiritu Santo ng Diyos. Doon nagsimula ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, balikan po natin ang chapter 3 ng Mateo. Sabi rito, balikan po natin ang verse 8, ipakita ninyo sa gawaan na tunay kayong nagsisisi. Okay? Huwag ninyong isipin na makakaligtas kayo dahil kay Abraham na ninuno ninyo. Sinasabi ko sa inyo, kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Diba? Ganun niya talaga
Pinaprangka yung mga taong yun. Ganun niya sinasabi yung katotohanan sa mga taong yun. Na kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng mga batong naroroon. Ipinakikita niya o sinasabi niyang katotohanan ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hihigit. Kayang gawin ng lahat. Kayang gawin lahat ng ating Ama na nasa langit. Di ba? Pagpatuloy po natin. Verse 10, ngayon pa lang ay nakahanda na ang palakol para putulin ang mga punong walang mabuting bunga. So, sino ba yung mga puno, mga kapatid? Ito yung mga nagtuturo ng mga maling paniniwala. Nagtuturo ng mga bagay na hindi naman ipinag-uutos ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Nakahanda na ang palakol. Sino ang palakol? Diba? Nakahanda na ang palakol, sabi mga kapatid. Ang bawat punong hindi namumunga ng mabuti ay puputulin at itatapon sa apoy. Puputulin na ng Panginoong Hesukristo yung mga punong hindi namumunga at itatapon sa apoy at masusunog, mga kapatid. Asan ang apoy? Nasa impyerno, mga kapatid. Nasa impyerno. Okay? Verse 11, sabi rito, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Tanda ng inyong pagsisisi. So, binabautismuhan ni Juan ang mga tao noon, tanda ng pagsisisi. So, kung tayo ay binabautismuhan ng ating mga pastor, ito ay tanda ng ating pagsisisi at ito ang bagong buhay. Ito na yung bagong kapanganakan natin, mga kapatid, bilang Kristiyano. Na ang ating pagkatao ay binago na sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig. Yung mga maling gawain natin noon, dapat natin itong iwan sapagkat binautismuhan tayo sa salita ng Diyos at sa tubig. Upang baguhin ang ating pagkatao at muli tayong ipanganak. Hindi yung literal na ipanganak na ilabas uli sa tiyan ng ating nanay. Kung hindi ipanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang bagong buhay, mga kapatid. Sabi rito, ngunit ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Sino ang tinutukoy ni Juan Bautismo rito, mga kapatid? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ngunit ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat kahit man lang magdala ng kanyang sandalyas. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. So, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, siya ang nagbautismo sa atin o magbabautismo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa apoy. Ang Panginoong Hesukristo. Sino siya? Ang bugtong na anak ng ating Ama na nasa langit, ang may likha at gawa ng lahat ng ito, ang may bigay ng buhay. Diba? Verse 12, nasa kanya ang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan, titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi namamatay. So, nakita niyo, mga kapatid, nasa kanya ang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan. Nasa kanya ang kapangyarihan, mga kapatid. Okay? Para linisin ang ating mga puso, ang ating pagkatao, ang ating buhay. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig. Sino ba yung mga trigo, mga kapatid? Ang totoong mananampalataya ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos. Ngunit ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi namamatay. Yung mga dayami, yung mga makasalanan tao na ayaw magbago, yung mga taong ang tingin sa kanila, sarili sila ang Diyos, sila ang makapangyarihan. Ano ang sabi? Sila ay susunugin sa apoy na hindi namamatay. Ano ba'y tinutukoy dito, mga kapatid? Ito ay ang impyerno. Ang tinutukoy rito ay ang impyerno, mga kapatid. Kaya,
Isipin mo ngayon, pumikit ka, isipin mo, ano nga ba ang itsura ng impyerno? Ito yung apoy na walang kamatayan, na habang buhay kang maghihirap, habang buhay kang nakakaranas ng mga hapdi, ng mga mainit na pakiramdam sapagkat ikaw ay nasa apoy na walang kamatayan at ikaw rin, kung mapupunta ka doon at hindi ka magbabago, hindi ka mamamatay kailanman at araw-araw at bawat segundo ng buhay mo, ikaw ay maghihirap at sinusunog ng apoy. Diba tayo nga pag uh, napaso tayo, napakainit na, no? Ano pa kaya yung apoy sa impyerno? Gano'ng kainit yun? Nagbabaga. Diba? Asupre. Eka, nakita nyo na po ba yung mga bakal na sinusunog sa apoy? Diba? Ganon kainit. O mas matindi pa doon, mga kapatid. Kaya matakot tayo, mga kapatid. Habang may panahon, habang may pagkakataon, magbago na tayo. Huwag na nating hintayin pa ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Na pag nandiyan na siya, tsaka mo na sabihin na magbabago na ako. Hindi mo alam, kapatid. Baka huli na ang lahat. Kaya habang may pagkakataon ka pa, baguhin mo na ang buhay mo. Baguhin mo ang sarili mo. Itama mo na yung mga pagkakamali mo. Lumapit ka na sa Diyos. Maniwala ka na sa Diyos. Maniwala ka na sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang magliligtas sa iyo at magdadala sa iyo sa harapan ng Ama at sa kanilang kaharian.